At the age of 6, kumakayod na ako. Hay, gusto ko sanang i-share sa inyo itong kinikimkim ko. Simula noong bata pa ako, hindi ko naranasan maglaro. Pabor naman ako rito dahil ayaw ko rin naman nang lumalabas ako ng bahay at ayaw makipag-socialize sa ibang bata. Bukod kasi sa ayaw ko, may malaki na akong pasanin sa bahay. 2 years old pa lang ako nung pumanaw na si Papa, which is yung nanay ko na lang ang kumakayod. 3 nga pala kaming magkakapatid, ako ang bunso. Si ate maagang nag-asawa at nagkaroon ng anak. Si kuya naman tambay lang sa bahay at paminsan-minsan lang magkaroon ng trabaho. Sa murang edad, naging mulat ako. Sa nakikita ko noong bata ako, namulat ko iyong mga mata ko na ako ang last card ni nanay. Dahil ayaw ko namang mahirapan si nanay sa paglalabada, humanap ako ng pagkakakitaan ko. 6 years old ako noon sama-sama ako sa bukid para makipagbunot ng mani at itinitinda para may pang-ulam kami. Hanggang sa mag-17 ako, ganoon ang ginagawa ko. Naghahanap ng mapapagkakitaan. Minsan sama-sama ako sa tita ko na magbilad ng palay. Magtanim sa bukid at makipitas ng gulay. At the age of 19, naging writer ako. Nag-commission ako. At sa unang pagkakataon kumita ako ng higit kumulang 3,500 at ibinigay iyon agad kay nanay para sa pangtustos pang araw-araw. Kaya masasabi kong hindi ko na-enjoy ang pagkabata, kasi inilalaan ko lahat ng oras ko para makahanap ng pera. Pero hindi ko inaasahan na mag-iiba iyong trato ng mga kapatid ko sa akin pagkatapos ko bigyan ng pera si nanay. Note: close kami ng mga kapatid ko kahit noon, bilang sa daliri iyong mga away namin. Mabait si ate at kuya. Palagi rin nila akong binibigyan ng bunso card na princess treatment. Simula noong nagkaroon ako ng pagkakakitaan online, hingi na ng hingi si ate sa akin. Kesyo pang diaper lang daw, panggatas, at merienda ng mga pamangkin ko. Goods naman ako roon kasi sa mga pamangkin ko naman. Pero pag sinasabi kong wala pa akong pera, doon na siya magbibitaw ng masasakit na salita. Na kesyo raw ang damot ko porket nagkapera lang daw ako ay nagmamataas na ako. Ganon din sa kuya ko kapag hindi ko siya mabigyan. Ngayong 22 na ako at may sarili ng negosyo at araw-1 na ang sweldo, mas lumala ang pagiging mahingi nila sa akin. Dahil nga tumutustos din ako sa pag-aaral ko sa college, minsan hindi ko sila napapadalhan, nakakarinig ako ng masasakit na salita mula sa kanila. One time, tumawag ako kila ate. Gusto ko lang sanang makahingi ng advice, ma-motivate at ma-inspire sa pag-aaral dahil sa pagod sa eskwelahan. Pero imbis na motivation ang maririnig ko, hiningan lang ako ng pera para daw sa follow-up check-up ng pamangkin ko. Sumunod si kuya at nanay na nanghihingi ulit kahit halos kapapadala ko lang sa kanila last week. Okay lang naman sanang hingian ako ng pera, hindi ba? Kasi pamilya ko rin naman sila. Ang ikinalulungkot ko lang at ikinasasakit ng loob ko, hindi nila ako magawang makumusta. Kahit simpleng, kumusta ka na dyan, kumakain ka ba dyan? Wala akong narinig ni isa sa kanila. Tatawag lang sila kapag hihingi ng pera. Palaging, may pera ka ba dyan? Pahiram nga saglit, baka may extra ka dyan. Ni hindi ko narinig na kinumusta nila ako nang walang kasamang pera. Tapos kapag hindi pa ako magpapadala, galit sila sa akin. Na parang wala akong kwentang anak at kapatid. Na nagmamataas at mayabang ako. Masakit pala sa dibdib. Gusto ko nang bumalik trato nila sa akin, na ako iyong bunsong kapatid at anak nila. Iyong palaging may princess treatment. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Kung gusto pa ninyo ng ganitong storya, please like my page. Thank you. Launch